Sa ibang balita, suportado ng mga House Prosecutor o ng House Prosecution Spokesperson ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi dapat walisin ng mga Senator Judge ang mga ebidensyang inilatag o inilalatag sa impeachment trial. Si Julian Bunag sa Detalye Live. Julian? Sinagot ng mga House Prosecution Spokesperson ang mga isyong ibinabato sa ongoing na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Isa na nga riyan ang alegasyon ng pangalawang Pangulo na pagbali ng batas dito sa proseso ng trial. Dapat manatiling patas ang mga Senator Judge dahil sila ang hahatol sa trial. Yan ang iginiit ni spokesperson Robert A. Barber sa press con. Daming nawalis. So para sa akin, no, the judges must always be impartial and that will not show any bias, no. Correct, dapat magtanong sila para maliwanagan hindi lamang ang taong bayan kundi ang mismong ating mga senator judges on the evidences being presented before them. Payo rin niya ito kay Presiding Officer Chis Escudero na paalalahanan ng mga Senator Judge na isa puso ang kanilang mandato. Tiwala naman si Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay Escudero sa maingat at makatarungang pagpapasya nito sa mga tanong ng Senator Judges. Anya, mahalaga na maayos at malinaw na nasagot ng witness ang mga tanong. Muli ring binigyang diin ang naging testimonya ni Roderick Wamil na mas mataas ang pananagutan ng isang head agency kumpara sa Special Disbursing Officer sa proseso ng tamang liquidation. Makikita din natin dun sa mga napakadaming certifications and different liquidation reports, documents na pinirmahan ng Vice Presidente. Nakalagay doon, she's accountable for the use of those confidential funds. So, again, this is not my words. These are the words of Attorney Roderick Wamil, nasabi niya, ang head of agency ang mas may mataas na pananagutan dyan. Para kay Barbers, malinaw na nakasaad sa COA Joint Circular na Head of Agency ang siyang nag-a-appoint o nagtatalaga sa Special Disbursing Officer. Kaya nagagawa ng mga SDO na matiyak na nagagamit ng tama ang pondo. Pinalaga naman ng prosekusyon ang pahayag ng bise na tila binabali ang batas sa impeachment trial laban sa kanya. Hindi ko alam kung saan banda, no, na merong bending of the law. No, kung ang tinutukoy dito ay itong proseso ng impeachment, nagsalita na ang ating Korte Suprema at sinabing ito ay sang-ayon sa ating saligang batas, sang-ayon itong trial o yung ginawang clarificatory hearing sa House of Representatives. So hindi ko matumbok kung saan yung sinasabing merong bending of the law, no. Greg, kung si Representative at Trial Spokesperson Renico ang tatanungin, ang tunay na bending the law ay itong napakaraming ebidensya ng maling paggasta ng confidential funds ng OVP at ng DepEd na ni isang official receipt ay wala. Greg, sa Lunes ay magpapatuloy ang pagtestigo nitong si Cylene May del Campo na kasalukuyang COA ICFAO State Auditor. Greg?